COMELEC Chair George Garcia, lalong tumitindi at lumalaki ang pananagutan sa taong bayan dahil sa nangyaring dayaan sa halalan. Kasama sa reklamo ay ang mga disqualification cases ng mga party list at ng mga komandidato dahil ang ilan ay kanya lang inupuan, lalo na kapag kaalyado nila. Pero kapag kalaban ng alyansa ay tinataniman nila ng problema para madiskwalipika. George Garcia, tama lang na ma-impeach at makasuhan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Sunod-sunod na nga ang reklamo ukol sa pagiging bias ni COMELEC Chairman George Garcia sa naging resulta ng halalan. Maging si Vice President Sara Duterte ay naniniwalang talamak ang dayaan, kaya naman nanawagan ito ng manual counting. Pagdating naman sa disqualification cases, ay talagang napakabias ni George Garcia, katulad na lamang sa status ni Erwin Tulfo na hindi sana dapat nakatakbo. Lalo pa siyang naging bias nang ipatigil niya ang proklamasyon ng dalawang party list na pro-Duterte dahil tinaniman nila ito ng mga kaso. Kaya naman, himutok ng mga netizens, mag-resign ka na, George Garcia. Walang kwenta kang COMELEC Chair. Magkano ang kinita mo sa eleksyon ngayon? Dapat nagpa-recount ka ng balota para malaman ang totoo kung sino talaga ang nanalo sa eleksyon. Tamad. I-impeach si Garcia. Bakit si Erwin Tulfo idineklara mas questionable ang citizenship? Tapos iyong Duterte party list hindi iproproklamar? Sana noon pa, bago nag-eleksyon, hindi sana inaccept ang kanilang application. Bakit pinaabot pa hanggang matapos ang eleksyon? Kalokohan na iyan, Garcia. This Garcia must giving punishment and put him behind bars. Dapat siyang maalis na dyan sa kanyang pwesto sa COMELEC. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang dami pong dapat ipaliwanag nito ni COMELEC Chairman. Ha? Ako, sa tingin ko, meron pong questionable po yung napakalaking bilang ng tinatawag nating overvotes, no? At akala ko po, walang epekto to. Mamaya, tatalakayin natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, tinulugan po o inupuan daw ni Garcia itong sinampang kaso kay Erwin Tulfo. Pinapa-disqualify po si Erwin Tulfo ng isang abogado na nagngangalang, ano na ba itong pangalan nito? Garcia rin, no? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, unahin muna natin tong DQ, no? May mga nagtatanong po sa inyo eh. No, hindi ko po masagot dahil hindi po ako sigurado na kung meron po bang nagsampa ng kaso. Ngayon po, pumalag na po itong attorney Virgil Garcia o Virgil Garcia. Pinailan niya daw po ng disqualification case itong si Erwin Tulfo, pero hindi nila ginalaw. Tinulugan, yan po yung termino ni Virgil Garcia, attorney Virgil Garcia, sa kaso po, Virgil Garcia, sa kaso po na sinampa nila against dito kay Erwin Tulfo. Ano po ang basehan niya, no? Una, sinabi po ni Virgil Garcia, nirequest niya na wag iproklama kasi nga po, hindi nga nyo inintindi, may disqualification case. Okay. Sabi ni COMELEC Chairman, hindi na raw po prinuklama raw dahil wala na raw panahon ang COMELEC sa
umakto dito po sa petisyon. Kakaiba. Alam po ninyo, no? Hindi po pwedeng ikatwira na wala kayong sapat na panahon para isalang pa yung petisyon na yan. Di po ba? Hindi po pwede. Kung ang tao po ay hindi qualified na tumakbo, kahit po sabihin ninyo na nanalo na yan, pwede pong ma-disqualify dyan dahil sa in the first place, hindi siya karapat-dapat na tumakbo, hindi siya qualified na tumakbo. Ano yung palusutan lang? Ibig sabihin, once na nakalusot, wala na kayong magagawa. Parang kalokohan naman yata yun, chairman. Parang si Tory lang. Parang katwiran lang ni Tory yan, na naubusan na sila ng oras, naghihintay na eroplano. Bakit, chairman? May naghihintay bang eroplano sa'yo? Ikaw ang magpapasya. Anong ibig mo sabihin wala na kayong oras para pag-usapan yung petisyon? Ito po ang sabi, paano ka nawalan ng panahon hindi mo naman pinansin ang aking petisyon? Hindi pala sa nawalan ka ng oras, talagang hindi mo pinansin. Sabi po, ito po abogado to, hindi mo rin, abogado rin to, pareho kayong Garcia. Hindi mo mapaglalalangan tong tao na to dahil alam niya rin yung batas. Sabi pa ni Virgil Garcia, kinakailangan, no, aksyonan nila yung disqualification case, is either ibasura nila para maiakyat niya sa mas mataas na korte. Kung hindi nyo aksyonan, hindi nga niya maiakyat. Di ba? Kahit po sabihin ninyo na hindi na namin to pwedeng aksyonan dahil naproklama na, at least written. Wais din to si Garcia. Sabi nga po nung isang Garcia, yung nagpo-protesta ngayon, sabi niya, ang gusto niya na lang, kahit hindi pabor sa kanya, ay umakto o gumawa po ng aksyonan yung petisyon niya para kung sakaling hindi pabor. Halimbawa, sinabi na ang yung petisyon ay out of order o kung ano pa man, maiakit niya. Ito po yung kanyang basehan, no? Basahin lang po natin. Si Tulfo daw po, ay naka-acquire ng US citizenship by assuming a fictitious identity na nagngangalang Eric Sylvester Tulfo. He served in the US Army, nabuko yan, binawian niya ng US passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Kita nyo? Matindi po itong bintang kay Tulfo, nito ni Attorney Virgil Garcia, no? Nabuko yan, binawian ng US passport at tumakas papunta ng Pilipinas to avoid being prosecuted in the US. Pagdating dito sa Pilipinas, ginawang DSWD secretary, kaya nga, sabi niya pa, dagdag niya pa, yan nga yung dahilan kung bakit hindi siya pinayagan ng Commission on Appointments na binubuo po ng mga senador at congressman na mag-assume ng pagiging secretary ng DSWD. Yun din yung basehan ng kanyang petisyon. Nagtataka nga raw siya, bakit hindi naging ako rin po nagtataka. Hindi lang ikaw, Attorney Virgil. Ako rin po nagtataka, bakit nangyari na hindi ka nag-qualify sa DSWD dahil sa usapin ng citizenship, tapos makakatakbo ka pa? Makakatakbo ka pa sa Congress at saka sa Senado, lalo na sa Senado. Pinaalala din po ni Attorney Virgil Garcia na kaya po nilagay sa konstitusyon, no? Kaya po naglagay ng sa konstitusyon na yung tatakbo pong senador at mga
tungkulin, tatakbo pong senador at mas matataas pa o lahat po ng tumatakbo sa Pilipinas ay kinakailangan na natural born. Yun po pala yung logic nun, no? Kaya po pala natural born to prevent na yung citizen ng ibang bansa ay tatakas mula po dun sa kanilang bansang pinanggalingan at kung nakagawa sila ng kasalanan dun, magiging opisyal pa natin. Yun pala yung logic nun. Ang akala ko, ang buong akala ko lang, kaya ka natural born citizen ay para yung pagiging makabayan mo buo, no? Yung pagiging tapat mo sa Pilipinas ay buong buo, no? Yung pala, ang kahulugan pala ng natural born citizen dapat yung mga tumatakbo ay para maiwasan na yung fugitive, no? Yung mga tumakas sa batas ng bansang kung saan sila dati citizen, kung sila man ay mga tumakas dahil nakagawa ng kasalanan, dito po ay maging mga mambabatas pa. Hindi lang po allegiance. Yung po, ngayon ko lang po narinig to eh. Yung allegiance okay po eh. Naniniwala po ako doon para natural born para talagang tapat ka sa bayan, di ba? No? Ito lang yung kinikilala mong bansa. Walang iba. Pero ito po, kakaiba yung paliwanag ni Virgil eh. Para po yung mga masasamang elemento na isinuka, tumakas dahil may mga kaso, wanted sa ibang bansa, ay hindi po maging opisyal ng Pilipinas. Ang ganda pala, no? Yun pala yun. Ngayon ko lang po, ang tagal ko po nag-aral ng Constitution. Pero ngayon ko lang po na-realize yung paliwanag na yan. No? Yun din ang akala ko, yung buong akala ko, yung allegiance lang, yung pagiging tapat mo. Pero ngayon po, may bago tayong paliwanag. Pwede nga namang mangyari yun. Kung pwede po yung mga naturalized citizen na tumakbo, dati kang Amerikano, tapos nakapag-asawa ka ng Pilipina, pwede ka nang tumakbo dahil Filipino citizen ka na, baka doon sa Amerika o sa ibang bansa na pinanggalingan mo, wanted ka pala doon. Tapos dito, mayor ka. O dito, congressman ka. Dito, senador ka. Yun pala yung logic nun. Kaya po si Erwin Tulfo, ayon po kay Garcia, ay hindi po karapat-dapat na maging senador ni maproklama. Si Alice Go, sir, ano na citizenship? Aba, hindi ko po alam. Wala pa pong pagpapasya dyan. Okay. Punta na po tayo rito, no, sa iba pang dapat ipaliwanag nito. Bukod dyan, no, bakit mo? Ayan, Chairman Garcia. Ang ganda pong tanong nun. Actually, hindi ko masagot yan. Marami na po nagtanong sa akin yan. Si Erwin Tulfo ba ay disqualified? Ang paliwanag ko lang, kung may petition yan, dapat na-resolve na siguro kasi pinatakbo eh. O ngayon, naproklama na. Yung pala, may nakabinbin din. Sa usapin po na yan, ano po pagkakaiba niyan na pinatakbo ninyo tong party list at hindi ninyo panunumpain dahil may kaso? Yun nga po, bakit niya pinayagan na tumakbo? Marami pa paliwanag talaga to si Garcia. Okay, real talk po tayo. Nung una po, eto naririnig nyo naman ako, lalo na yung mga nakasubaybay sa akin. Ako po, sa totoo lang, hindi po ako mahilig yung mga ngaw sa Comelec eh. Kasi naisip ko, hindi naman talaga fair ang mundo. Di ba? Kung ang katwiran ko pa nga, kung nadadaya ka, wala ka talagang karapatang manungkulan kasi kaya kang dayain ng Comelec eh. Yun yung sa akin eh. Ikalawang punto ko, kaya hindi, ayaw ko pong i-topic. Sa totoo lang, no? Marami na pong nagbibigay sa akin ng na bakit hindi mo i-topic yung Comelec? Sa totoo lang po, una, hindi po ako naniniwala o yung mga tao po nadadaya, wala po akong bilib dyan. Kasi nadadaya ka pa. Kaya ka palang dayain. Ikalawa, kung pagbibintangan po natin na nagkaroon ng dayaan, number 1 si Bongo eh.
'Di ba? Atin 'yan eh. Pinagmamalaki natin. Nanalo tayo. 'Di ba? 5 out of 12. Sila din 5 out of 12 pero mas matataas ang boto natin. Ibig sabihin, kung papatulan ko 'yan nung ng iniisip ko, kaya matagal kong pinagpasyan kung itatapik ko ba tong Comelec o hindi. Ha? Ibig sabihin, kung maniniwala ako na may dayaan, kino-question ko yung panalo ni Bongo kasi siya number 1. Di ba? Sa akin, napaka-illogical. Kung mandadaya ang administrasyon, bakit number 1 si Bongo? Bakit number 3 si Bakit papasok si Bam Aquino? Hindi naman admin yan. Bakit matatalo si Abalos? Yun ang pinakabata niya, si Abalos di ba? Kung magkakaroon ng dayaan, si Abalos dapat ang pumasok. Yun yung talagang logic ko Ikatlo, ang sinasabi ko lagi, eto lagi kong sinasabi walang natatalo sa Pilipinas Lalo na sa matataas, walang natatalo sa Pilipinas kung hindi, pero hindi mamatay-matay. Sabi ko, mga sour grape to, mga talunan kasi to. Yung mga umaangal na medayan, mga talunan yan. Sinasabi ko, no? May mga talunan lang yan. Kaya lang, hindi po mamatay-matay. Ibig sabihin, kung very persistent at lahat halos ng vlogger ng Duterte, puta, parang pumapalag. Sabi ko, ano ba pinaglalaban nito? So, inaral ko po, tinignan ko yung mga argumento nila May nakita po ako, puta, tindi pala. Ako hindi ko po pinapatulan Kasi sabi ko, kung hindi nabasa, hindi naman siguro malawak yung mga hindi nababasa niya. Pero mula po mismo, nag-research tayo, 16 to 17 million ang hindi na-count. Ito sinerch ko, 16.7 million. 16.7 million ang hindi po binasa o hindi po nagkaroon ng bumoto yung 16.7 million pero sinabi kaya hindi siya nag-appear dahil overvote. Overvote? 16.7 billion? Ay teka muna, puta, overvotes, million. Doon pa lang po siya. Teka muna. Hindi sa mako-question. Hindi po kung nandaya, bakit tayo number 1? Hindi po yun usapin Baka mas malaki pa po ang boto ni Bongo. Hindi po ba? Baka lahat sa atin pumasok. Kasi tinignan ko 16 point something, 16.7. Wala po akong Sino po yung Charles Suarez? Hindi ko kilala. Sa boxing. Pasensya na kayo. Wala tayo sa boxing ngayon. Million nga. Million. Ilan ba ang boto ni Bato? Kasing dami ng boto halos ni Bato. Tignan nyo nga kung ilan yung boto ni Bato. Third si Bato Kasing dami ng boto ni Bato yung hindi to usapin ng ako ba ay naniniwala na hindi po yun usapin na sour graping. Hindi na po to simpleng usapin ng mga talunan lang niyang mga yan. Di ba? May system dito. Tapos nabasa ko pa yung matagal ng yung pinagtatawanan ko kasi dati si Lario kaya hindi ko pero yung logic nila Saan ka nakakita ng overvote ay divisible by 12? Ako po mahina po ako sa math. Yan po inaamin ko po yan. Pinakamababa ko pong grade sa college math. May mga grades po ako ang tataas basta mga social sciences 98 ang mga grade ko. Sa math po puta pasang-awa ko 75
ang point ko dito, 20 million ba to? Ibig sabihin, teka, tingnan natin. Ang sinasabi dito, yung boto pala ni Kiko, no? Yung number 5. Number 5 ba si Kiko? Yung boto ni Kiko, kasing taas nung overvote. Ibig sabihin, hindi na-count. Binalikan ko lang po yung yung mga inaangal ni Rio. Alam niyo po ba nung 2019, umaangal kasi itong mga to eh. Sabi ko no, puta, mga angalero kayo. Zero diretso kayo. 1 million lang po yung overvote. 1 million. Ibig sabihin, taas na sila sa 1 million na overvote. Ito po, 16.7 million overvotes. Anak ng pupa, pwede ka magpanalo talaga. Kung iisipin nyo, ito, isip ko lang hindi ko sinasabi ito ay news. Ang news, yun. No? Ang facts po, hindi ko lang nakuha yung actual, 16 to 17 million po ang overvotes. Napakalaki po niyan. No? Napakalaki po niyan. Dahil ang boto nung number 12, ilan ba yung boto ni Amy Marcos? 13 million lang. Mas malaki pa po yung overvotes kaysa 13 million. Ano ibig sabihin niyan ba dong? About 24.3% daw yan. O 1/4. Ibig sabihin, kada Pilipinong bumoto, sa 3, yung ika-4, ang boto niya laging overvote. Imposible. Imposible naman dun sa pila. Sa pila nyo. 10 kayo, yung 12 kayo. Yung 3 ron overvote. Hindi ako maniniwala. Sa Senado yan, yung pinag-uusapan natin sa Senado at pinakamalaki yung sa Senado. Paano ko maniniwala dyan? Di ba? Hindi ka makakapaniwala. Ngayon, kung nakaprogram yan, na kung sakali na iboboto, halimbawa, pagbigyan natin kayo. Ito po, halimbawa lang. Halimbawa, nakita ng machine, pag binoto yung Duterte, mag-automatic na i-overvote siya. Talagang, hindi lang dapat yan ang boto ni Bongo. Di ba? O kaya, merong pinag-iinitan. Malay nyo, may ganun, no? May pinag-iinitan. Halimbawa, kanino mainit yung mga yan? Kay Pastor Quebuloy. Kasi, yung paglusob, nakakahiya po kasi. Alam nyo, ibig ko sabihin, nakakahiya po na ang dami nilang ginamit na puwersa para hulihin si Pastor Quebuloy. Halimbawa lang to, hindi ko po sinasabi na ito ang naganap. Halimbawa po, in-automatic nila na pag eto bumoto ng Duterte kasama si Pastor Quebuloy, i-automatic nyo na Parang mga ganun. O kaya may mga para hindi halata, di ba? Alangan namang talo lahat ng Duterte. Di ba? Pwede rin naman na, halimbawa, yung isang pangalan na yan, pag tinambalan pa ng Hinlo, at saka ng Lambino, at saka ng Mata. O yan kasi, no? Puta, pag tinambalan pa yan ng, yung para hindi lang mahalata. Pag nagtambalan yung Hinlo, Mata, tapos na partner sa Quebuloy, dito sila mainit. Automatic, lalabas na. Yung mga ganong, kasi imposible po na kada 4, kung 8 kayong bumuboto, dalawa sa sabay-sabay na bumuboto na yun, ay masosobrahan. Hindi na ba marurunong magbilang ngayon ng mga Pilipino? Sana nga ay mapalitan na itong si George Garcia bago pa magkaroon muli ng halalan. Dahil siguradong magkakaroon na naman ng dayaan kapag siya pa rin ang chairman. Ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Just leave your comment and opinion below. Maraming salamat!